Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pinagtanggol ni Senate President Soto ang insertions. Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi naman masama ang insertions. Ang insertions ay normal daw o regular daw na bahagi ng budget process. Mukhang mapanganib yung ganyang sinasabi ni Soto. Dahil nasa Senado na ang budget, doon na pinag-uusapan. O ngayon, sabi ni Tito Soto, ang Senate President, yung mga insertion sa budget, normal o regular na process yan. Hindi naman yan illegal, hindi naman yan masama. Kaya ang sabi ni Tito Soto, welcome naman daw ang insertions. Nasira lang daw yung mga insertions dahil nga dito sa issue ng flood control. Pero pwede naman daw magkaroon talaga ng mga insertions kasi kung nakaligtaan lagyan ng mga mga classrooms, yung mga ganun, pwedeng gawin yan at dapat gawin yan sa pamamagitan ng insertions. I would like to take this opportunity to clarify some matters brought to the forefront by recent events. Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, done during the deliberations in the Senate, are part of the regular budget process. It is part of a process. It is within the mandate of the senators to amend and determine the government spending allocation. It serves as a crucial check and balance mechanism to ensure that public funds are spent in accordance with the law. It is unfortunate that the issue on ghost projects and failed flood control projects affect and generalized all amendments as illegal or improper. Some of these amendments, in fact, are for additional classrooms, farm-to-market roads and bridges that will benefit our people, especially those in the far-flung provinces, some of which were never funded and were tagged FLR for later release. These requests from LGUs, provinces, municipalities, and even barangays that were not included by their respective regional councils due to numerous reasons. These basic services are as equally important. It is within the duty of the senators upon assessment to include these amendments that will benefit the people. I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators proposed or propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. As discussed and agreed during our caucus, rest assured that for the 2026 budget, the Senate will institute changes for greater transparency, people's participation, and accountability. That is the reason that we have included live streaming in all the steps of the budget process. The Senate is one with the nation in ensuring that the taxes paid by the public will be used correctly. Ang problema dyan sa ganyang sinasabi ni Tito Soto, ang problema kasi ng pag-insert ng mga politiko, lalo na ng mga senador at kongresista, naglalagay sila ng mga budget nila, kumbaga yun yung tinatawag na nagigis proponent sila ng mga projects, ganito, ganyan. Dahil kapag nag-insert sila ng mga project na yan,
Yung project na in-insert nila, sila ang maglalagay ng contractors niyan. At yung contractor na nilagay nila sa mga projects na yan, bibigyan sila ng kickback o komisyon. Kaya yung mga insertions, ang masama diyan, nakabit diyan ang mga kickback at commissions ng mga proponent na naglagay ng insertions. Yun yung hindi makuha nila Soto eh. Hmm? Yan ang hindi nila makuha. Paano mo ngayon babantayan ang mga senador, ang mga kongresista? Papaano mo ngayon mache-check na yung kanila ngang ini-insert ay, matino o maayos? Hmm? Tsaka hindi naman talaga dapat trabaho ng mga kongresista at senador ang mag-insert ng mga proyekto. Kasi ang nagpo-propose talaga dapat niyan executive. Ang mga Actually, ang mga mayors, ang mga governors, ang mga opisyal ng barangay, pwede silang lumapit sa DPWH at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mag-propose ng mga proyekto. Para 'pag nag-prepare ng mga budget, yung mga ahensya, ilalagay na nila doon sa proposed budget. Hindi congressman ng ano, hindi trabaho ng congressman ang mag-propose ng mga ipapagawang kalsada, ng ipapagawang mga tulay. Mambabatas, paggawa ng batas ang trabaho ng congressman, ng mga senador. Hmm, nagka Mas ang nagiging trabaho na kasi nila mga proyekto ng kalsada, tulay dahil doon may kita sila, may kickback sila. Dahil kapag sila yung naglagay ng mga projects ng tulay, kalsada at saka mga flood control, sila rin ang naglalagay ng kontraktor. O katulad nung sinabi ni Bryce Hernandez at ni District Engineer Alcantara, dahil may 600 million na budget si Villanueva na i-dinownload o ilinagay sa distrito nila, First Engineering District, may kickback din doon si Villanueva, 150 million, 20% eh. Ganon din si Chis Escudero. May i-dinownload din ng mga proyekto, ng mga linagay sa GAA, General Appropriations Act, mga insertions din ni Chis Escudero yun. Kaya binigdan din siya ng 20% din. Nagdala ng 150 million si Yusek Bernardo. Idinaan dun kay Maynard Ngo, yung di umano'y bagman ni Chis Escudero. Yan ang insertions. Kapag may kapag may linagay na project doon, ang kalakaran niyan, yung naglagay ng budget na yan, ng project na yan, kaya ang magbibigay ng contractor diyan at bibigyan siya ng kickback dahil doon. Yan ang masama diyan sa mga insertions na yan. Kahit ano pang sinasabi ni Tito Soto na hindi naman masama yan, kailangan nilang i-check din kung anong klaseng project yang in-insert. Ang mas tamang pagtingin diyan, hindi kasi trabaho dapat ng mga senador at congressman ang mag-insert ng mga pondo na yan. Trabaho nila busisiin yung mga budget na prepare ng executive. Hindi sila yung nag-i-insert yan. Ang nangyayari kasi nag-i-insert dahil may agenda sila diyan, gusto nilang kumita diyan, yan ang totoo diyan. Kaya hindi, sa tingin ko nalalagay sa alanganin ngayon si Tito Soto. Hindi ba nila kasi kung ang mga senador na kasamahan niya hindi makapaglagay ng insertions doon, hindi makapaglagay ng mga projects doon, magagalit sa kanya yung mga senador. Kaya siguro nagrereklamo kay Tito Soto, papaano na kami? Wala na ba kami mga projects, hindi na kami makakapaglagay diyan? O yun, kaya mahirap din talaga yung sitwasyon ni Soto. Papaano niya i-check yan? Kaya lang 'pag hindi niya rin pinagbigyan yung mga senador na yan, baka palitan na siya sa pagka-Senate President. Yan ang totoo diyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.